Wala din ang CD sa approve sa department sa engineering. Okay, ito ay ginasa. May focus sa insertion. Oh. Kanang nag-post ron sa engineering. Yeah. Apply greater than 5 volts to the 5 volts connector. Okay? 5 volts connection, which is LE. Okay? So 5 volts basically output. Diba? Okay, ako maning tangtang. Ilan mo dapat supplyan kay ano ba? Ang 5 volts is an output gikan sa regulator. Output suba. So ang 5 volts na kailangan sa Sugaton nimo line output at tumunik sa yung sa output sa regulator. Okay? Kuya og regulator. Kani sa sensors. Uba. Apil pa jud ang tanan naka-connect sa 5 volts na rail, which includes the microcontroller. Pila day ka kuha na to? Okay. Regulate niya. So ano siya? 5 volts. 5 volts siya. Voltage cut-off circuit, make sure that 5 volts connector Para pin dili is ma disconnected if it exceeds pressure at saka tawag makuan. 5.5. Stress. Okay? Tanan ra pag kita ka tanan jud na So, kanina circuit, again, an additional circuit which is of course not present in RD. taas pag oras pa. Ang man naman ko din. So, wala siya guys. Kuan sumubok ko na pag edge track ko pag kumakuha ng edge. Tapos pag ipunta mo. Di na ko ma-implement ang tarong good kay maka-read siya guys ha. You can perform port expansion. Port expansion. Unsa man siya. Tundo na to later. Okay? Supposed to be ka naman topic sa interfacing. Okay? Patatagan ta mong preview na. Okay? So, kamit kina siya. Unfortunately, you need additional component. Registers. Okay? Kung dili register, pwede ra jud o ako na lang i-register kung output. Kung input, a simple multiplexer will do. Okay? So, sa kanini, apply 5 volts sa connector pin. Apply greater than 3.3 to 3.3 connector pin. So, same problem. Ayaw supplying si 3 volts. Kaya again, connected na output. Okay? Output pa ni sila. Ang pin mo. Di ninyo sugaton. Bisag 2 volts sir kay madawat na siya. Madaot na sila. Oo. Okay na short. Kay pa man na siya, mura magdagdag kung potential. Ibalik mo. Short, being ground. Okay? So, kung sa may posibleng kitabuhan na, kung short ng being ng ground. So, nag-supply kag being. Yeah. Connected sa ground. Okay? Short circuit. Okay? But basically, wala rin problema. Kailangan tayo use open. Okay? So, masundo ka rin mo. Okay? So, wala rin problema sa circuit. Okay? And also, kanang mga kanang guys, no? Kanang additional Ay, Juan. Kato nang usa sa ligaw sa exam ni Spain. Katong reflect, katong full wave. wave. Full wave rectifier. Okay, bridge. Okay? Ang inyong nandan manggo, di nga Katong diamond. Diamond. Pwede magudingan na gyapon siya. Taan pa lagi ko dito maka-recognize. Kaya nandan, di ba? Diamond man dito sir, basta bridge rectifier. Di nga din mo ito itsura, di ba? Night diamond. Isa rin, night transformer sa kilig. Ani ang inyong nandan. Transformer sa kilig. Sakto pwede na lang.
just 4 diodes to your circuit before connecting it to the battery can save you a lot of headaches. Labi nagkuhan kay ba? Kanang TANGA kayo. Okay? Gamit kayo, bisa mabali-bali pa na, why problema? Kaya nga naman, kung mabali, why problema? Kung mabali, let's say positive dire negative, ang kurente, agi dire, di ba? Na, agi dire. What if mabali ang supply? Kung saan na niya pag correct. So, meaning dire negative, dire positive. So, kung positive dire, ang kurente agi dire, which is positive gyapon. And then, ang negative, ani dire agi. Di ba? Pado, dire. So, meaning even if bali-baliho nimo, ang output nimo nga polarity on this side connecting to the circuit will always be positive, negative. Bisang pag magbali-bali ka si mo supply. Okay? Di pahambugin niyo sa line, uy, ganda na mo na balingan ng battery, awa ko. Uy, sige ba? Ang mong ba rin na. Sabihan sa nila. Uy, ni aso. Ano may kontra daw na mo? Ay, Smile ni James. Ludlo jud ba no? Of the last kung ang kontra ninyo mga high school. Pero college, so anyway, applying more than 30 volts to the reset motor. Okay? So again, quadramasad yun na siya guys. Reset. So if you have noticed here sa inyong Arduino, reset na pin. okay? Diba? Reset na pin here. Ano kailangan mag-reset na pin? Manaan mo ni siya. Okay? There are cases, if let's say for example, na kailangan microcontroller i-connect ani. Diba? Niya, ganahan ka nga maka-reset ka sa kana nga microcontroller. So, sa'yo na lang tayo by just connecting a pin gikan sa imong, let's say, master microcontroller, padong diri. Di na ka mangita pag servo motor may control nimo para mo push sa button. Diba? You can reset your microcontroller electronically here. So, wala yung gamit na niya. So, paman, exceed total microcontroller current. Kana, nandiyan tayo buhat na. Okay, kay kani again, don't resort to this kind of fixes kay mga additional components mong siya. Okay? So, let's say for instance, kani Daganan po ang na sa tayo. okay. So, again, pins draw about 20 milliamps of current. Okay, if you apply this one. So, microcontroller nimo, take note, total current source from all I/O pins must not exceed 200 milliamps. Pero, manong muga naman gyapon tong ato ang 7 segments sir, naghan man to gipaon. Take note, multiplexing to atong ibuhat. Wala to gi-on tanan at the same time. Okay? So, tagsa-tagsa man to. So, okay ra. Hindi niya makontrol ang 200 milliamps at once. check din sir ba? Kaya na ma-final na. So, most of the trick guys, how you are able to control multiple segments without consuming that much current at Para the di same ko padalin time. yung how to We destroy. use that technique called multiplexing. TV. One Kami na column nabilin or tingnan one ng TV. row. Dito yung kanan, di ba? Muna magkabantay mo na yung mga Kamu, ubang dati mo. display and then display. Kung inyong gamitan o camera sa phone, labi na high speed pa. Magkabantay mo, murag na yun mo, naog. Pero kanang mo sa ako, wala Lagi naman. sila dito.
running to niya, pag-display niya, one column at a time, one row. Okay. So, ano siya? 9 volts sila. Okay, whatever problema ninyo. Generate to 9 volts sila. Tanong ko na sir. So, For yung that part, yung battery sa sir, inyong notes, ma-generate 9. Yung nakabawas sa ligat na Ilagay yun. sa finals. Di mo tumo? Lumak ka. Pati lang, gigawin niya. Answer to Gusto one ko program. 120 yung 9 volts. So anyway, muna guys, Parang ako ba nun? okay, try to browse ut sa 9.9 schematic circuit and then you 9.90 ba? nano. Ano ka na? Okay, you might learn a thing or two about what are the things that inyong Ano pantayan. ka niya kasi pumunta na. Tingko, wala na kayo siya yung protection circuit. Nago, lagi ko. Unlike Teresa. Hindi ko na kaya yung lap. So sa ulo na to, umayubay ang protection lagi incorporate Marianne. So very useful sa di siya nga circuit to control kung asa kwaon ang supply sa BSB ba or sa B-in, which is kaubanay ra sa jack. Sa position. Okay. Okay. So as you can see guys, okay, kani basically okay, controls kung asa kwaon ang supply. So, ano pa rin? Okay. Kung siya gamit sa MOSFET, ang purpose na is that kung nakay i-supply nga kuryente at the jack o sa USB, usually sa jack mas taas man o voltahe compared sa USB. So i-shut down niya ang connection gikan sa supply sa USB and gamito niya ang sa jack or BE. So kani siya once overcome ni mo 5 volts na voltahe ka. Positive ka sa dito. Ay sa kwan sa battery. VN yapon. So mo na siya. So that means diay kung Niya naka-connect sa USB sa imong 5 volts mo dito o ganit sa imong laptop, yung imong Arduino kunika nimo katong jack ang kuryente nga 5 volts dili sa PC ko but dito sa P8 sa jack. Mag-rewiring daw nito na. Ay, sa city. Isip tingnan ni tanan mo pagkan kayo brad kanira mga power lang din. Mga power na lang. Okay, ang logic okay naman na connect naman na dito sa pan kani. Connect naman niya. Power lang din. Sa quad Kan embedded. mas wala naman din ako lapta naman ang power naman din. Kay kani more on top Tangan of ako sa 5 volts familiarization with the microcontrollers. Puro basta lang Para ikabot sa embedded, Sa kataghan. paano mo gamit yung microcontroller? ako lagi ato lagi. Hindi sa katagal mo lang Parang sa nalam din ba? Sa Reklamo lagi sir. Ano sa muli? Ano eh? Octopus. Mas lala pa maning sa Laki na po lang ang microcontroller ikabot sa embedded. Okay? So, basics lang sa mga actuators. Okay? Typical actuators that is controlled by your microcontroller. So basically, all kayo magsigit LED, di ba? So we need something moving. Okay? So DC motor, I do believe you already have an experience about how DC motor works. Okay? Ang motor lahi man. So kanan yung motor nga gamit, brush type man na siya. Okay? Manong brush type man na may connection gikan sa supply padong sa rotating part. Okay? So, manong gitawag man siyang brush type kay naamay nakakonect dira sa imong coil. Okay? So, this coil over here acts like an electromagnet once ma-supply ang voltage. Okay?
Then, what are the components of the motor? Na siya ay permanent magnet. Okay? Kanang naka-curve sa imuhang dynamo. Then, you have here an electromagnet sa rotor na part. So, natin itawag na stator. Static portion sa motor. Rotor. Rotating part of the motor. Okay? Nakasuway mo po. Kasuway ba ni pag high school yung physics? Create ng electromagnet. Motor. Wala sir. Hindi ko na makuhan. Maalala ko Wala lang. ba yung nasa high school? Okay, nung na po. Ano po guys? So, Bago yung pinit. Balik. yawan na mabalik. Balik sir. Paano sir? Pag sulda kayo, nanay ang one. Nanay plastic. So, essentially, more ng iyang working principle. Okay? So, the moment yung motuyok siya, mausab man ang orientation sa connection dire, mabali ang polarity. Okay? So, we do believe that, so to, same poles, repel. Okay, opposite poles, okay, so muna sige repel. Abot diri sa core sa imong magnet. Okay? Kay ang tendensya na kung wa na siya matarong og butang ang brush o ang coil na orientation, mag opposite gani na siya, di mo tuyok, mo pilit man. Okay? So strategically position na siya para na ay repel o attract na positioning na mahitabo. Okay? So of course, we know that a DC motor can also work as a generator. Di ba? Baliktad. Kung kani supply ang kuryente mo create og magnetic field, kung naapod kay motion, patuyok mo nimo ang motor na makay permanent magnet, di ba? Kanang gitawag nato nga lens do, when a conductor cuts through magnetic lines of force, it generates current. So kung may current na ay voltahe. Siga gamay ang nano. Ang pamutan na wa pa tumupalin. Overthink malala. Ay, basta sir, gana mo sir. Gana man. Importante mo gana. So man ang butang sa gilid protection, posible din na so. Asa gud naka-connect ang inyong BL, ang supply sa motor. So, Okay round tag 1 kung gusto ninyo kay positive. Ang problema na kung ang battery positive, yung motor ninyo generate of back EMF, reverse voltage. patay. So 8 volts plus 6 volts. Di pa guys na no. Over voltage. Yeah! Boom! Buto. Lingaw kayo. Okay? We're not working. So anyway, how do we control the speed of the motor? So sa unang panahon, di ba, ilisdan ng battery. Huwaton madrain para inyong muhinay og dagan. Di ba? Ang uban, butangan og potentiometer. Pero mainit ang potentiometer. Masunog, okay? Gamay ramang kayo, wattage. Okay? So mana, ilisdan ang battery. Ngita gamay-gamay nga voltahe para muhinay or punan o battery para malusog ang dagat. Okay? More or less, maggamit o cryostat. Problema, what if it should be electronically controlled? Wala man tay digital to analog converter sa microcontroller. But we have the PWM module that simulates digital to analog conversion. Okay? So, muna gamit ang PWM. Okay? So, I do believe, no, familiar naman mo ng PWM. So, with the Arduino Uno, we have two types of PWM output na ma-generate. One generating a frequency of around 400 Hz. Ang usa is 960 Hz. Okay? So,
Basically, tanawa lang, asa mo work better ang inyong motor. Okay. At 900 Hz or at 400 Hz ba? Okay? Yeah, sir, what if nahugdan niyo pin? Kaya gigamit ng katong pin para sa PWM, para sa mga sensor. Pwede na ko mabalhin ang PWM. Okay? Select mo ng video list. So, hindi mo magamit ang PWM function on other pins. But that does not mean dili ka ka-perform ang PWM. Para mag-reach the right. Pwede ka mag-himo. So, okay. Okay? So, kung naikitawag na ito nga serial na class which is used to control the hardware na UART nang sa tinatawag na soft serial. Diba? Which is, unsa man, a software-based approach to generating the serial communication code. So, meaning, ikaw may mo create, or rather, ang pagpadagan sa serial communication is done through the program memory, dili hardware. Okay? Mo na yung disadvantage po niya. Since nagdagan ang serial nimo nga communication sa program memory, huwag kayo na imabuhat. Unlike kung UART module, samtang ga-perform kasi ng operation sa program memory, kanimong UART keeps on receiving data or sending data. Same as with the PWM module. Ang PWM module, imo raw na i-configure ang imong PWM module on how it will generate the signal. Why labot na si program memory ana once na set na nimo. Mo na nakanindot sa microcontroller na daghan o peripherals. Igo ra na mo imong si microcontroller. Okay, mo niya imo 50 Hz or rather maghimo 50% duty cycle. Ikaw na yung bahala dira, pinapakaibuhaton diri. Okay? But, of course, kung wala ka na module, you can do it in the program memory. Okay? So, next meeting ito na i-demonstrate. So, how can we create our own PWM? Okay? Actually, pwede makapag-create na karon sample lang, di ba? Using the delay. Right. Low, high, high, low. High low. Niya pumunta nyo, what if na kayo mga sensors, mga motors, mga control ng lahat. Rapid level rate. Okay? So, mag-create tao program na non-blocking. Okay? Okay, may mga, kung gamit mong kag delay guys, take note, kung saan nag-ibot sa delay. Diba? Huwag kailangan mabuhat when you run a delay function. You simply wait until the delay is exhausted. Muna gitawag siyang blocking time. Okay, for that duration, mo nagkuhat ka, huwag kailangan mabuhat. Kalas kaayo o processing power. Okay? Hindi na ka-create ng non-blocking time. That means, kung mag-create kag delay, pwede ra na iabot na ba ang 1 second na delay? Kung wala pa, sige, perform lang eh. Pwede lang siya. Okay? Diksad. Diksad. Ang interrupt dahil masad na siya. Kaya matawag man yun siya o dahil function. Diba? Using the interrupt routine katong base sa PIC. Si Arduino nasa dana. Ako sa nang-discuss ng suite niya. Okay? Interrupt. Okay? Kunya, software base. Okay? So, for you to be able to do that, okay, you can check out the example in the debouncing na example. Pwede po din yung tanawa itong blink na example without delay. Okay? So for starters, try to check that example. Blink without delay. Maka-create din ka-blink na operation without using delay? Yes. And ang
dagbida na is ang millis nga function. Okay? Do you still remember millis? Yes. Okay? So same ra na siya og concept sa timers. Okay? Nakalindot sa millis, humandaan nimo siyang gamiton, function na. Unlike atong sa timer 0 atong ibuhat sa una, kita pa ilang compute. Di ba? Kung pinay butang sa timer 0 para i-interrupt niya, mo ni ang number of seconds nga ni-elapse na, mga 1 millisecond. Diri, ibuhat na ni Arduino para ninyo. Ikong na lang mo gamit. Okay? So anyway, ato lang yan, demonstrate next time. Okay? But for now, ato lang sa tanawon kung sa mga available na function nga pwede na to magamit ni Arduino. For now, mantinir lang sa pins that has the PWM capabilities. Okay? Kini nakapuan ni sa PWM. Unya, gusto may gamit sa PWM. mo na nakulikot ito na. Okay? Kinsay na gamit og 12 volts. Kasagaran 8.4. Okay, 7.4. Nya mo na inyong gi-supply diretso sa inyong motor. Ikan sa motor driver. VM sir. VM. So, ang VM connected directly sa battery. Yang VCC ikan sa Arduino nga 5 volts. Okay. Unya, pila rating sa motor ninyo? Nya, nagsige mo gamit og PWM nga 255. So, asa ra ninyo gibutang? Base speed mo 230. 230. 245. Okay? Nganong nakaingon man mo 230? Kay yung PID man isa. Kay PID man. Kung sa'yo gibasihan ninyo ng 230? Trial and error. Trial and error lang sir. Sa kapaspas. Okay? Tuning sa kapaspas. Ang pangutana na niya, ang imuhang motor, imuha bang ikumusta? Limited na. Nag-supply ka dira o program nga PWM, imuha bang gi-check si motor, uy, okay pa ka dira. Kita na mo, okay ra, nagtrabaho pa man, ginawa ka, pero deep down, kapag yun na. Okay? Deep down no? It's never how. So, probably after 20 tests, guba na siya. Bitaw mo, palag mo, kaya para makabot sa sunod na order. Okay, so how do we check that out? Okay, now you already have this set up naman. Okay, so VM, so VCC. Of course, gikan sa Arduino. VM, gikan directly from the battery. Ani mo ay gikan sa ibang let's say of course kani gikan ni Arduino. So, tingnan niyo ang buhatan ninyo. Okay, na-maximize ba yun ninyo ang 255? Igamit ba mo na? Wala yun no, kaya mabot mo yung 8 volts sir, hindi yun ang gamiton. Maximum, but take note, nindot na siya gamiton sa Somobot competition. Okay? Labinag, kung saan na siya? Deadlock. Or, kung layo pang kontra nimo, buhunat kag bangga. Lagpot yun na siya. Okay? Advantage na siya. Again, the major advantage na is during deadlock. Supplying it with a higher voltage will give you a boost to push your opponent. Kaya naman, with higher voltage, it produces higher speed, higher torque. Pero, just like that of an anime character, kung gugamit ka sa imong so na, boost, kung sa imita mo after, kung sa imita mo ninyong P, after sa iyang gear 5, Luya. naluya, hapit mamatay, maupod ang motor ninyo. Because it essentially, so na siya, mura chip niya nga, i-consume siya na kong energy, temporary or kadyot ang supply yung hindi mo gamito. Hindi kayo tulong. Work na adrenaline ba?
Nindot na siya panagsaan. Dili permihon. Okay? So, do this instead. Okay? Sa inyong code. Para ma-maximize ninyo ang kanang 7.4 or 8 volts. Mabot na 7.4 ba na siya? Kaya ang lithium, once fully charged, mabot ba yan ng 4.2 kapin, 4.3. 8.4 naman sir, 8.4 8.4. ang fully charged. So, di ba? 8.4. Then it goes down to 7. Okay? But at 7, gano'n na pagyapon ba yan ang imuhang microcontroller o ang imuhang motor. Okay? So, what do you need to do? Okay? So, we already know that kung fully charged, 8.4 volts, mo na siya ang 255 na PWM. Diba? Okay. So, pangita adira, of course, may problema 0 volts. Pangita adira ang 5 volts. Identify pila may value sa inyong PWM. Kung ang output is 5 volts. Kung saan naman ito ang 5 volts ang output, sir? Ang PWM man na siya. Gamit ka o voltmeter. I suggest using analog. Okay? Kaya sa analog, mas madakot man na niya ang PWM ninyo output. Ma-average man na niya. Kung mag-digital mo, bisa magpaspas pag kayo mo ang digital. Mo 0505, 05 po na siya. Or 080808. Okay? So, mas may yung analog. Giving you an analog value, which is basically may gikonsumo sa inyong motor. Mas higher resistance sa mga. Okay? Hindi ko sa inyong higher accuracy, but it will give you a closer reading. Okay? Kaya ang digital mo good, discrete mo good siya. Kung paspas ka siya mabasa, ito na hindi mo makita ang average value. Okay? So, yan ang button ninyo para makuha niyo value. Okay? At 5 volts, mo na ni ang imuhang ingnon nga max speed. Okay? Or 5 volts ba itong motor? 6 volts? 6 yan. 6. At isa agad. 6. Okay? So, one ang max speed. Kung saan mo pagkaba ang minimum speed? Test, diba? Utang ang PWM value. Measure ka din rin. Ilang mga voltage. Okay? Para may bukani mo, pilay maset mo ng minimum speed. Hindi mo kamubutang dira o 10 largo. Sure day ka nga, kamubutang ang PWM ka 10, tuyok pa na siya. No? So, why ito mo, diba? Pausan yung pag-ayun, hindi mo tuyok ang motor. What more kung magdasyaw 500 grams? Diba? Na may load. So, meaning, kung magbutang mo, 50 din rin yan, tuyok siya, hinay, walay load, that means kung butang mo na rin load, hindi nasalat siyang tuyok. So, when you test this, kanang minimum PWM value, make sure loaded na siya of around 500 grams. Para mo ano basihan mo may minimum speed. Okay? So, dire, you need to identify pilay voltage para makuha po din mo pilay PWM. Okay? Kung sa una po, set, sige mo, reload sa program. Hindi ra. Gamita si serial. Okay? Now, para dali ang pag-adjust sa PWM, gamit mo potential. Okay? Nya, inaon ka lang na every time you change the value
the potentiometer, so mausap nimo ang value from 0 to 255. So, ito ka magbase kung madagan o maabot siya 6 volts. And at the same time, gamita si serial para ma-monitor nimo sa imong laptop kung pila na yung actual value niya. Or better yet, kung di ka ganahan magsigig sunod-sunod with your laptop, be sure ang voltahe compute for the PWM. How do you compute? Ratio and proportion. So, sa mani, Y, X. How do you solve X in terms of Y? Ito, may nundong papasla silang physics. Measuring. So to, Celsius and Fahrenheit. Save na siya. Okay? Sa kanina na siya, 5 volts minus 0 volts is equal to 255 minus 0, which is equal to, in this case, kung saan na si 5, y minus 0 volts all over x minus 0 volts. Big value minus small value over again, another big value over small value. So it simplifies, since 0 naman siya, cancel. Then, pila naman na siya. Solving x in terms of y. Ang y, measure manin mo. So, x is equal to y times 255 divided by and there you have it. You can now get x. Ang PN niya, 7. Pila mo po yung voltage yung ito mag-ipulukito. Regulator para mo sa logic regulator. Stable 5 volts lagi ng logic. VCC dili. Again, this is the generic VCC formula. ani. Kaning sa Okay? Okay. 3.5 Linear interpolation. Wabot niya ang panahon na kailangan ninyo mag-interpolate data as 0 to 5. Yan, dire, dili 0. Pero kanang PN niya, pati rin. Ikan dili sa regulator. You can still use that for Pagtangin lang sa battery mo, regulator yung supply dili sa mga okay. motor. Big value minus small So, value. yung 5 volts Okay. para mo siya sabi sa zero. So, linear interpolation. Linear algebra. Okay, kuha ko kay 3. So, ano guys? Okay? Para makuha ninyo ang 9 volts pa ba? PWM. Yan, tani sila ng mga value. I-define na Hindi lang ato siya. alam yung nasa din. Max speed or mixed speed, sir. Para dito sa inyong program, dili mo mag-manual o subay sa coding nyo, niya ang magic number, ulisdan nyo yung tagsa-tagsa. Diba? Macros. Constants. So, gamitan na siya back to basic, programming 1. Okay? So, para dito sa iba, wag ko na lang ka mag-change sa value. Yung speed. So, pwede pa ganina nimo kung napakaidaghang daghang pa ka I/O ports. Okay? Switches lang. Mausbonin nimo ang value depending sa battery level. Kung napakay analog input, di ba? Pwede na nimo kung dynamic. Okay, what if gamay na ni siya, may 7 volts? Obviously, mausap ni ang kanyang mga value. So, pwede niyo ma-adjust na yun dynamically. Muna gamit unta kung namoy ABC input. Okay? Ako sir, tatlong pan sir. Sa shortcase of frequency. Fix sa tatlong pan sir. Shortcase sa base. Unsa on man ang shortage sa pins? Unsa man ang shortage? Shortage of output or shortage of input? Input. Digital input? Yes, sir. Okay? So kung kulang og digital input, naa may another there are two options for that. Okay?
values of parallel in serial out, or the so-called 74165. So, pwede ni siya. Mas cost efficient ni siya compared sa multiplexer. Okay? Ang multiplexer manggod medyo tako siya. Kani mas gamay. And it is capable of adding additional 8 bits na input, digital input. Itatagpuan na niya data sheet. Kailangan ito mga idea, kamo na himo sa program. Okay. So, familiar naman tani nga register, no? Kung sa ganitong mga different register, pipo, siso, piso, sipo. Patay. Na. Yan kani, parallel in, serial out. Okay. How does it work? So, na kay 8 kabuok parallel inputs. Okay? So, that means you can have an additional 8 inputs for Arduino. Okay? With this IC. Okay? Nya, unsaon na nato? Sir, after that, kung na-input, what do we need to do next? Okay? So, kung ma-load na nag-input si A to H, okay, we need serial out. Okay, mo ni ato ang serial output si 9. Okay, so ang buhaton nato ani niya shift load. Unsa man ang shift load? Sa may nakabutang nila niya, shift low. Kailangan naka-high. Okay? Kaya kung naka-low, walay gamit ang clock, walay gamit ang serial in. Ang input nimo naka-panda. Saan na siya? Naka sa input. Okay? However, if naka-high, okay, wala na gamit ang input. Kung muhatag kag clock, kung sa may clock, low to high, okay, so ang inyong output, tanawa sa mahitabo gari, it is being shifted. Okay, so tayo po. Tingnan ang mahitabuan ni guys. So, parallel in. So, ako lang i-demonstrate na 4 bits lang siya. Okay? So, yung sunod ano niya, let's say mo ang data. Okay? I-load din mo sa data, ilabay na niya o registers 1, 0, 1, 0. Okay? Then kay serial out, which is basically equivalent to H. Okay? So meaning, kung unsay output diri kang H, okay? Mo sa di out diri mag 0. No? Okay? So, ighatag din mo clock kung sa'yo may tabo. Diba? Walay gamit ang input. So, i-shift din mo, this becomes 1, this becomes 0, this becomes 1. So, mawagtang na ning 0, ang out na sa di mo dire, 1. Hatag na pagka-clock, so 1, 0, wagtang ng 1, ang out na sa di mo dire,
shift na pud ka 1 and 0 1 tama. So kani basically ginabay nimo serially ang data na 0 1 0 1. So sa Arduino samtang naghatag ka og calls nagsige pud kag basa. Okay? Nagsige pud kag basa sa Arduino. I-shift pud na nimo imong data. Sa microcontroller. So every time hatag ka clock, shift the data po sunod. Okay? And that is how you increase the number of inputs with a single IC. So, pila ka buok ang magamit na pins? Low, clock, o serial in. Gikan sa serial out sa imong 74165. Okay? May problema, nanay function na guys. Di ba? Nanay naghimuan na. Iko na lang yun mo Google. Yang check the circuit. Kung hindi mo ganahan mo gamit na ng piso, you can always use a multiplexer. So, assuming lang, multiplexer na to is sa ba? Is 0, is 1. So, nakailita dere, coming, 1, ay 0, 1, pero dili kayo cost efficient. Okay, kaya ano man, as the number of inputs increases, the number of select input also increases. Okay? Di switch na. Pang dip switch. Hindi mo rin example. Pin naman ka po. Pins. Nasa nang may butang sa robot sa loob. Ang dip switch, sunod ang dip switch. Isang tip switch sa practical lang. Standard. Start, dapat sa Yung max ko gana.